inisira nila mga kabady. So ayan, good morning sa ating lahat mga kabady. Panibagong araw na naman at panibagong vlog at panibagong blessing, dahil every gising po is a blessing. Andito na po tayo sa farm at iniikot ko yung ating mga halaman. Nananatiling mataas ang presyo ng sitaw mga kabady. Sitaw lang ang namamayagpag sa presyo. Uy, oh. Yan mga kabady, unang tingin uud agad. Naglabasan na yung pambulaklakan mga kabady. Yan yung epekto ng in-spray natin mga kabady, oh. Marami silang bunga ganito, malatingting. Violet din palang bulaklak ng Bulacan Red. Ano? Violet din pala. Kala ko ano, puti. Violet pala. Pero dito mga buddy, mga 2 to 3 days meron na tayo pupulot na mga naunang bunga. Kung pang adobo lang makakakuha na tayo dyan. Talagang pinaghihintay tayo ng matagal ng ating mga sitaw. Tignan nyo naman mga kabading gaano kakapal, gaano kayabong. Nagpayabong muna ng todo. Ganyan pala sikreto ng Bulacan Red. Ngayon lang kasi kami nagtanim ng ganyang variety mga kabady. Tignan nyo, halos sarado yung tudling. Nagsara sa kapal ng dahon. Hindi naman siya nagtabal mga kabady, o yung kabud lang lumago. Kasi kung nagtabal yan, hindi yan magbibitaw ng bunga. Talagang ganyan lang siguro siya, parang galante na kumakapal. Marami nang bitaw na bunga. Ayan, may malaki na. Ganito yung mga pang 2 to 3 days mga kabady, pwede nang mapitas yan. Apurahin nyo na. Pitas na kami. Dami na rin yan. Dami na rin laglag na bunga. Konting hintay pa. Nag-i-spray ngayon mga kabady kasi makulimlim. Ito naman yung ating ampalay. Maraming fruit fly mga kabady, gawa ng nag-uulan. Yan yung ating mga ampalay. Dami na rin daming bitaw na bunga. Kailangan nating agapan yung mga naninilaw na bunga. Natutusok kasi yan. Ngayon, titingnan natin yung bunga ng ganitong variety mga kabady, kung maganda yung bunga niya, kung mahaba ba na mahaba, tas marami, ganun. Kung makapal siya mamunga. Pero sa tingin ko naman, makapal naman siya mamunga mga kabady, kasi maraming laglag na na bulaklak. Ito nyo mga kabady. Ayan. Dalawa na dito. Ayan, tapos ito pa. Naipit yung isa. Ayan. Ayan. Sa tingin ko naman medyo makapal-kapal din yan. Di pa yan. Pagka naglagas ng dahon yan, pag nanilaw yung dahon sa ilalim pa at natagtag na siya, natanggal na siya, nalaglag ng ganon, yun, medyo yun, mababawas yung dahon niya. At sa tingin ko bulaklak ang papalit, kasi marami pa nakaabang sa mga sikuhan nila. Marami pa nakaabang na ganito yung pamulaklakan.
Sa pamulaklakan kasi nila mga kabady, halimbawa ito pinitas mo itong dalawang bunga na to, magbubunga pa rin siya dyan. Kung dito sa may sanga niya na to mga kabady, dyan siya kasi naglalabas ng bunga or bulaklak. So pag pinitas mo yan, magbubulaklak ulit yan. Ayan, may kasunod na. Halimbawa ito, diba ito naging bunga na siya. Ayan, size siya ng ting-ting, ganun siya kapayat. So ito, bulaklak na naman. Ito pa yung kasabay niya, ito bubukad-kad din yan. Tapos pagkayari yung dalawa na yan, ito na naman. Ayan o, ito sa yung lalaki ko mga kabady, yan gaya nito. Ayan, tapos ito pa yung kasunod niya. Kaya pagka pumipitas, mas maganda talaga yung iniikot mo siya. Although matagal, pero mas okay yun kasi nga hindi maapektuhan yung kasunod. Kasi pagka kinukurot natin, halimbawa ito yung bunga, kinurot natin, tumatalsik kasi minsan yung bulaklak mga kabady, nalalaglag. Pero hindi natin naiiwasan yun pagka, syempre pag makapal ang bunga at marami, saka madali natin, hindi natin naiiwasan yung pagkurot ko minsan or madalas. Kinukurot namin kasi nga syempre marami, tapos sila lang kami pumipitas, aabutin kami ng siyam-siyam. Pero pagkakaya naman paikutin, minsan kasi masakit na rin sa kuko, kaya iniikot namin. Hindi naman pwede yung kabady yung hindi naman po pwede yung mga, halimbawa gunting, baka mas lalong tatagal kasi nga kakapain mo pa pagka sa gunting. Malay mo magupit natin tong yung pamulaklakan niya, mas lalong tsaka hindi natin makuha yung pinakatampok niya. Halimbawa ito, doon sisingit pa natin yung gunting dito. Kung magupit natin yung sayang. Kaya mas maganda kung paikot. Dami ng bunga ng ampalaya, kaya lang nagkakahinog mga kabady. Gawa ng yun nga, nag-uulang kasi. Yung mga fruit fly active sila. Gawa ng nando sila sa mga punong kahoy, nando sila sa pinakabahay nila ngayon. Uulan, mabubulabog sila. So lalabas sila, hanap sila ng mapagtataguan nila ulit. Lalo na pagka bumabagyo or nasira yung mga punong kahoy, mas lalo mga kabady. Okay, dito naman tayo sa kalamansi natin. Ayun na, nagkadkara na yung bulaklak. So kabanguhan nila mga kabady, dapat spray nito ngayon. Ang kaso wala tayong makitang hindi natin makita si haring araw, kaya tingin ko hindi tayo makapag-spray. Kailangan lang natin sumingit sa panahon. Pero wala namang kaso yan mga kabady pagka umuulan. Wala namang kaso yan. Kumbaga si ulan na ang bahala mag-alaga. Kaya lang active nga ang fruit fly ngayon. Kaya sa mga bulaklak na nandito, hindi natin maiiwasan na meron ng may tusok dyan. Ang bukay ito. Dami nito, kaya niya to. Hindi natin maiiwasan na iba may tusok na dyan. Wala talagang ganon. Buti nga nakaraan nakapag spray tayo, nakasingit tayo ng isang sprayan. Ito hindi gaano nagbigay ka ba o hindi siya gaano nagbigay, namutat lang siya pero meron din kahit paano. Pero halos sa to mga kabady, sa tansya ko nag-100 to siguro, 90 to 100% binigay nito kasi buo halos paikot meron. Halos na siksik. Meron lahat. Pero yan, hindi pa sigurado yan mga kabady, yung bulaklak natin na yan.
Ano pa yan, maghuhulog pa yan, magbabawas pa yan. Ayaw sa gusto natin, magbabawas talaga siya. Pero gaya nga nasabi ko, kahit pa paano yung makakalesen tayo doon sa iuhulog niya. Gawa nang meron tayong yung spray dyan. Ay, solid oh. Gantaas. Ayan na yung iba oh. Mga natusok na sigurado yan, or nabakong na yung iba. Ano natin kung natusok. Ay hindi, nabakong lang mga kabady. Ito natusok to. Ito, pag ganito yung tsura na to, nasundot na yan. Nasundot na ng fruit fly. So, sa tingin ko hindi tayo makakapag-spray gawa ng ulan. Kaya maambun-ambun na. Kasalukuyang mabango dito sa loob ng ating kalamansian mga kabady. Malinis naman. At yan na yung resulta ng ating in-spray. Napakasin nyo mga kabady. Patay na yung damo. At least bago mag-uulan, makokontrol natin yung damo. O nakontrol natin yung pagkapal ng damo pala. So ayan na yung tsura ng ating kalamansian. Dami. Sa susunod pwede tayo mag-proning dito. Sa susunod na ano, pagka patapos na yung tagulan, tsaka na tayo mag-proning. May hagdan naman si Brad. Hiram tayo ng hagdan. Mag-ano tayo, top proning tayo para hindi ganong mataas. So ganyang edad, pwede pang i-proning yan mga kabady. Kaya lang tsatsagain mo, sa dami na yan. Tsaka hindi ganun kabilis mag-proning dyan dahil mataas na sila. Kaya gamit tayong hagdan. Hindi naman tayo abutin ng 1 taon dyan tapos natin yan. Pag tinutukan natin yan, sandali lang yan. Kaya kagaya nito tatabasin natin dyan yan. So hindi pa kasi pwede ngayon. Sayang yung mga bunga. Nakita niyo yung mga bunga mga kabady nito, mga ganito. Sayang yung mga ganyang bunga na nasa taas. Gaya nito mga to. Ayan o. Ayan. Pagka nag-proning kasi tayo, tatamaan niya. Sayang. Para nating pinroning yung pera natin. Diba? So hintayin muna nating ma-harvest yan. At saka syempre mga bulaklak. Kaya muna natin magtuloy at maging bunga bago tayo mag-proning. So sa susunod na pabunga natin, so bago tayo mag-start na magpabunga, kailangan ma-proning muna natin sila. Hindi naman tayo pwede mag-proning na magpapabunga tayo. So yan, ganon. Proning natin yan mga bayan. Daming bunga sa taas oh. Laki pa. Ayan oh. Ito, mga bado. Daming bunga. Pa? Daming bunga sa taas oh. Tayo muna natin yan. Kagaya nito, may parang antena gumano no. Taas yun. Poproning natin yan dyan. Ganyan. Para bumaba. Ito din. Poproning natin yan. Ito. Tama-tama sila nun pagtungtong ng, kasi magtatatlong taon na rin to. November. No, kapal oh. Dami. Ay, bulaklak niya. Hanggang baba naman meron oh. Hanggang baba naman meron siya mga kabady. Kaya
Dami nito. Sigurado. Ito na naman mga kalaban natin mga kabady. Masyado makapal yung uod. Ayun o, pansin nyo yung dahon. Puro sira. Tinitinalbusan natin mga kabady o. Isupang na naman. Di ba dati malinis na yung ilalim niyan? So ngayon, ayan yung mga talbos nila o. Daming uod. Kailangan natin mag-spray dito mga kabady. Ang dami na rin pampitas na bunga. Halos pampitas ngayon. Ito oh, daming ano, pampitas. Ito nanilaw na. Tusok na yan. Ayan o, uudo. Kapal. Sira na yung dahon. Manakde oh. Alam na alam mo yung maraming uod. Ayan yung tae nila mga ba. Excuse me po sa mga kumakain. Ayan po yung dumi nila oh. Kailangan natin mag-spray ng madiin-diin dito. Ang dami nakalawit na bunga oh. Ayan. Ang kaso nga ay mauod. Yan ang ebidensya mga kabady oh. Kita nyo sa plastic. Kita nyo sa plastic yung kanilang nagiging dumi. Ayan, ano yan, yung dahon na kinain nila. Kuha tayo na sample na dahon na pinapak nila. Ayan, ang dami oh. Oh, ito yung itsura ng dahon. Pud-pud. Ibig sabihin kinain na nila. Ito dito kanya wala na tira. Ayan o. Pud-pud na yung dahon. Parang matanda na yung ampalaya natin. Ayan o. Pantay. Naaway mo na naman yung pusa. Ikaw. Yan, sample yan ng andito sa baba yung pinagkainan nila. Ayan o. Ayan, yung makikita nyo yung parang buhangin na yan mga kabady. Yan na yan. Ito kapalo. Yan yung nagiging dumi nila na pinagkainan ng dahon. Inisira nila mga kabady. Galing kasi kami ng bakasyon mga kabady. Nagbakasyon muna kami at para makapagpahinga rin. Galing kami sa Baler. 2 days kami doon mga kabady. So ito, andito na tayo ulit. Ito naman ang update sa ating itinanim na Madre de Agua tsaka yung mulberry mga kabady. Tubo na. Pwede na nating dalhin to. May kasabay kasi ito mga kabady na chicken manure. So dadalhin natin to ng Angeles. Tubo na sila yan oh. So inintay ko muna kasing magkadahon na ganyan bago natin sana i-deliver para siguradong tubo na. So ngayon may bunga na nga eh, no? May mga bunga na mulberry mga kabady to. Ayun oh. So ngayon tubo na. Siguradong ano na yan, okay na kasi may mga dahon na. Mapapansin nyo mga kabady oh. Sa tingin ko pwede na natin dalhin din yan. Ito ba yung chicken manure tsaka ano pala yung saging natin na walang puso tsaka papaya at tsaka ampalaya. Tita, thank you po. I-deliver po namin pagdating nung ano, pag dumating yung chicken manure.
Pero ang sabi, ngayong araw ang deliver ng chicken manure mga kabady, 100 sako yun. So sa atin yung 75 sako, tapos kay tita yung 25 sacks mga kabady. So titingnan natin kung kayang i-deliver ng minsan, sasakay natin sa pick up. Kung hindi, dalawang biyahe. Kasi di ko alam kung gaano timbang nung chicken manure mga kabady, ang isang sako. Pero kung kasya, ano na natin ng isang kargahan. Tingnan mo natin kung ilang kilo yung isa. Baka mag-overload tayo. Ito lang kasi mga kabady, may timbang din to. Dahil let's say sabihin natin 1 kilo bawat isa. 1 kilo ba? Hindi lang siguro. So 100 to, so 100 kilos na. May saging pa, ampalaya at papaya. Pero kung kakasya or alanganin, baka pa natin ng kolong-kolong si Matt. Kasi 10 saging na na sanga o yung supling mga kabady. Tatanim daw ni tita doon sa kanila. So tingnan natin. At ni-message ko rin yung ating contact doon sa chicken manure. Madadala nila ngayon. Hanggat medyo maganda-ganda pa yung daan. Sa atin naman ikakadkad natin doon sa sa Kalamansi, doon sa Lucky Farm Extension. Ito yun yung status nila mga kabady. Ang ating mga halaman, kulang sa spray. Sitaw at saka ampalaya, nagpapa-spray sila. At pwede na rin tayo mag-apply ng abono dyan. Pati yung sitaw natin pwede na rin patabaan. Habang wala pala kami, ko lang mga kabady, napansin ko lang na nakalagay na pala yung alambre na para dito sa sitaw. Nilagay na siguro nila makmak, nakatali na. 1, 2, nakapagtali sila ng ilan ba to? 1, 2, 3. Yan natin. Kapagtali na sila ng 3 tudling mga kabady, di ba? Gawin nila makmaka. Kalamansi natin dito, kabady. Maganda na ang tindig nila. Kung makita nyo to, tinanim natin to halos 1 stick lang mga kabady. Pero ayun na sila ngayon, marami na sanga. Kapal na. Ito kahit pa paano medyo may laban-laban na yan. May bulaklak pa nga Ayan, kapal na sila mga kabady. Ganda talagang itanim yung ganong size. Tsaka maganda rin yung maganda rin yung binhi. Ito naman yung sitaw natin na ayaw muna namin sanang patabaan, pero sa tingin ko pwede na natin patabaan sa itsura ng halaman. Yan na sila nauud din. Yung dahon butas-butas pero ang daming bungang nakabitaw mga kabady. Pero kailangan ito talaga spray. Daming buhong maliliit na ganito. Sa ganito kasi pag nasa bubong na yan, pag nakagapang ng ganyan, kailangan dyan masipag kang magbaba. Ibababa mo yung mga bunga mga kabady na nakabitin. Gaya nito kailangan niya ibababa mo. Kasi once na hindi mo ibaba yan at natakpan ng dahon, uubusin ang uod yan. Uubusin yan. Hindi pa naman to yun mga kabady kasi di pa naman sarado Pag nagsara yan, yun na, kailangan maagap kang magbaba para nakabitin sila. Kasi pag nakabitin sila mga kabady, medyo takot na yung uod kasi mataas, nalulula sila baka malaglag, diba? Pag nakabitin. Pero pag ito nakaganyan dito, nakasabit, nagapang-gapangan nila yan. Pero pagka nakaganyan na, hindi na sila pupunta dito kasi malulula na sila, diba? Takot silang mahulog.
Ibababa natin yan. Puro ano na ng uod, kaliit pa. Ito, wala na to. Tanggalin natin to. Kaya lang ng patabayan.